haharap kasi may tanging handugan, may panglokal, may pang-district. Umalis po ako sa Iglesia ni Manalo dahil sa maraming kadahilanan at ang isa na roon ay ang si Kristo'y tao. Marami po silang abuluyan. Maski ako, mag-aabuloy po ako, hindi ko alam kung saan ako haharap kasi may tanging handugan, may panglokal, may pang-distrito, may pang-national pa. Ako po, nagbanal na hapunan po ako noon, alas 5 ng madaling araw. Para ng Iglesia ni Cristo, ang pagkaalam ko noon, kilang tama. Pero nung bandang huli, nung nagsisiyasat ako, nalaman ko na ang aral ng Iglesia ni Cristo, awang hindi puro mali, lalo na yung ang si Cristo ay tao. Noon pinaninindiganan ko, pero ngayon ko naliwanagan na si Cristo pala ay Diyos. Dito ko natagpuan, nandito ang Panginoon Diyos sa relihiyong ito. Sa Iglesia ni Cristo Manalo, dito nakikita ko parang hindi totoo ang mga tinuturo nila. Ang totoo niya, totoong pagiging iglesia ko, hindi ako nakukontento. Meron akong mga tinatanong. Katulad, meron ministro na titribot na tititisod sa akin eh. Pag tinatanong ko, wala sila sinasagot. Paano paniwala na hindi maliligtas pag hindi kasama sa iglesia? Ang tanong ka sa kanila, buhat ng mga tinalikod ng iglesia, ang isang bagong bitaw, kawawan mga namatay. At sila inis ako, gata-gata ko eh. Pero ang banda ulit, nakikita ko, yung mga tinatanong ko sa iglesia, nakikita ko tinasagot niya. Lahat ng nakatanungan ko, nasagot niya lahat. Kasi ko, eto totoo, dito ako lilipat. Umalis pa ako sa Iglesia ni Cristo dahil nalimali po yung aral nila doon. Wala po akong natutunan doon eh. Kahit ang tagal-tagal ko na roon, wala po akong natutunan doon. Iglesia ni Cristo eh, puro baliktad naman ang aral doon eh. Puro mga kalukuhan lang. Puro lang sila paninira. Ay sumama ako sa samahan ni Brother Eli dahil dito na naniniwala ko na si Brother Eli ang tunay na sugo. Sa kanya ko nakikita yung mga katotohanan at saka yung tunay na aral. Umalis po ako sa Iglesia ni Cristo dahil sa mga natuklasan ko mga maling aral po na narinig ko naman na itinuro ni Brad Eli. At saka ako mismo po ang nakasaksi. Nababasa ko sa Biblia lahat ng baligtad na turo nila. Narinig ko kay Kabularan, sinasabi niya na baligtad daw ang isip ni Brad Eli. Sila ang baligtad ang isip eh. Nakikita sa kanilang mga turo eh, dahil yung hapunan, banal na hapunan, ginawang umaga, baligtad. Ang Panginoong Jesus po tagalangit, ginawa nilang tao na tagalupa. At si Manalo na tagalupa, ginawa nilang anghel na ginawang tagalangit. Kaya baligtad po ang mga aral nila. Umalis po ako sa Iglesia ni Cristo dahil po nakita ko po yung mga maling aral nila doon. Si Brother Eli ay isang tapat na mga ngaral. Kahit ano pong ibati ko sa kanya, dito po ako dahil dati po akong bulag na, ngayon nakakita na po. Kung ano man po yung mga binabati ko sa kanya, wala pong katotohanan yun. Dito ko po nakita na talagang napakabait ni Brother Eli. Nalaman ko po na mali yung aral ng Iglesia ni Manalo. Nung napakinggan ko po yung aral na tinuturo ni Brother Eli. Brother Eli po ay tinuturo niya yung tama, yung lahat ng nasusulat sa Biblia. Wala po siyang minamali. Talaga po pag yung nasulat, yun ang sasabihin niya. Umalis ako diyan sa Iglesia ni Cristo dahil napatunayan ko na isa sa mga aral nila ay nanloloko sila ng tao. Unang-una na nga dyan, yung pagkakarinig ko nung pakinggan ko si Brother Eli na sinabi nila na kay Brother Eli ko napakinggan na yung noong 1913 pa pala umiiral ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Pero ang tinuturo sa amin ng INC ay noong 1914 lumitaw. Para lang umiksakto dun sa hula. Kaya naman ako nag-desisyon na rin na sumama dahil hindi ko napatunayan na ang Iglesia ni Cristo umiiral sa Pilipinas mali. Hindi yun ang tunay na relihiyon na itinuturo sa Biblia. Umalis ako sa Iglesia ni Manalo dahil pabago-bago ng turo. Tsaka hindi ko maintindihan yung talagang tunay na aral nila. Wala silang permanenteng turo eh.
Umalis po ako sa Iglesia ni Cristo noon dahil po sa nagtanong ang misis ko, galing po kami sa pananambahan. Nagtanong sa ministro ng ganito, Abner, bakit po ba? Ngayon ay mahinig kami, pagkatapos bigla kami titigil ng 6 na buwan. At pagkatapos ng 6 na buwan, bigla kami sasamba. At pagkatapos ng pagsamba namin na yun, yung sa teksto, nadinig na rin namin yung mga ite-teksto. Nagalit po yung ministro sa misis ko. Ako po ay, ang kaluluwa ko po ay nagutom. Umalis po ako sa Iglesia ni Cristo. Doon po sa verse na Amos 8:11, doon po nagutom ang aking kaluluwa. Kaya po ako ay naghanap ng iba. Salamat na nga lang po sa Diyos at ako ay nakasumpong ng katotohanan. Salamat po sa isang mga ngaral na tapat na alaga-alang Emilio Osoriano. Salamat po ng marami. Ang inyo pong napanood ay maliwanag na katibayan lamang na hindi totoo ang mga sinasabi ng mga ministro ni Manalo na kumakaunti na raw ang mga miyembro ng samahang ito. Bagkus ay kabaligtaran dahil sa kanilang mga mali at weirdong doktrina na nalantad sa masa, marami sa kanilang miyembro ang lumipat sa samahang ito, kung saan sila ay nakasumpong ng dalisay na aral ng Diyos. Dito rin sa samahang ito sila nakahanap ng isang tapat na mangaral at tunay na sa Diyos. Nagtataglay ng bibig na pinagmumula ng karunungang galing sa Diyos sa katauhan ni Brother Enzo yan. Kaya't inaanyayahan po namin kayong ipagpatuloy ang inyong pagsusuri at pagsubaybay sa programang ito. Lagi po nating tandaan na dapat tayong maging matalino at bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga bagay ng pananampalataya upang hindi tayo mapaglalangan ng mga pastor na bulaan. Muli, ito po si Brother Danny Navales, nagsasabing magandang gabi hanggang sa susunod po nating pagtatanghal ng weirdong doktrina. Mga mahahayag na mga pananalita, mga paninirang personal at sari-saring inimbentong kasinungalingan kagaya ng garapalang pagpuputol-putol ng tape upang maiba ang ibig sabihin. Dagdag pa ang sari-saring habla sa hukuman ng tao ay halos nagamit na ng mga pastor ng demonyo laban kay Brother Enzo yan. Mga diversionary tactics para lamang makaliwas sa isang konfrontasyong bibliko. Mga pamamaraang halatang-halata na ng magla na ginagawa nila ito para lamang mapigilan sa pagsasalita si Brother Enzo yan. Subalit sa kabila ng ganitong malawakang kampanya ng ating mga kaaway sa pananampalataya, ay hindi maitatanggi na samantalang ginigipit tayo ng ganito, ay mas maraming mga kababayang nagsusuri ang mas madaling nakapagdesisyon kung sino ang mali at kung sino ang totoo. Sino ang sa Diyos at kung sino ang mga pampon ng demon. Magandang araw po. Atin pong ipagpapatuloy ang espesyal na pagtatanghal ng weirdong doktrina kung saan itinatampok natin ang mga dating kaanib ng iglesyang Katag ni Felix Manalo na nakabuksan ang isipan dahil sa katotohanang ibinabandila ng programang ito sa pangunguna ni Brother El Sorian. Mga taong dating buong puso ang pagsunod sa mga mali-mali at weirdong doktrinang itinataguyod ng iglesia sa diliman. Ulit ngayon ay tumatahak na sa daan kung saan sila nakasumpong ng kapahingahan ng kanilang mga kaluluwa. Gaya ng binabanggit sa aklat ni Propeta Jeremias sa Kapitulo 6, talatang 16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magtitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan naroon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Muli, tunghayan po natin ang ilan sa mga kaluluwang ito sa kanilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Sorry na
tinitingnan ko tama sa sabi ni Brother Eddie, may batayan ba siya? Lahat naman ng sinasabi niya may batayan sa Biblia, kaya din ako na nakilit ng puso ko para makinig tayo ng diretso at tuloy-tuloy. Kung pa magsuri pa lalo. At napating ko rin na yung mga ginagawa namin dati sa iglesia, eh wala sa Biblia. Baga yung iba ron, yung mga tulad kay Cristo, Diyos siya na nagkatawang tao. Sa iglesia, tao siya. Sinasabi rin na tao siya na tanging tao na tinagkasala. Eh, binabasa na lang sa Biblia, may sinabi si Brother Eddie na lahat daw ng tao ay nagkasala. Kaya din ako napaniwala na si Cristo nga ay isang Diyos na nagkatawang tao. Dahil po kay Brother Eli, nalaman ko na pati po si Cristo ay Diyos na sinasabi po sa iglesia ni Cristo na tao lang. Tapos po yung mga maling aral po, kagaya nga po yung mananakunan. Sinaganap po sa umaga, tapos sabi nga po ni Brother Eli, bawal daw po yung mananakunan na may kasama nga po nila. Malaki po ang pinagkaibahan ng dating daan at saka ng iglesia. Kaya po ako natitisod sa iglesia. Gawa ko yung mga kapatiran. Puro po kahalayan ng ginagawa nila. Una pong hindi ko nagustuhan yung bago po pumasok sa panambahin. Sa labas po naniterili po muna. Pangalawa, yung mga may katungkulan. Nakikita ko po na nanood ng sine. Pag meron silang makaaway, hindi maaaring nila pagtulungan yung mga nakaaway nila. Kaya nga po nung natira kami ng San Joaquin, yung mga iglesia roon, mga kapatiran ng mga iglesia doon, sila pa yung nangaharang doon sa mga tao para kikita nila doon. Pag po yung walang pusong, walang damdamin ka, hindi marunong maawa sa hindi nila kaanib. Umalis ako sa iglesia ni Cristo kasi may mga tinuturo silang hindi nila kayang patunayan sa Biblia. Kagaya nga ng yung pagbabanal na hapunan, tapos yung mga pag-aabuli na walang maayos na paliwanag. Kasi pagka sa iglesia, walang kang batasayang Bible. Yung kay Brother Eli, dalisay na dalisay. Yung pinanggalingan ko, bulok na bulok. Yung mga kain babaw, yung mga isang pastor. Maganda sa ibabaw, sa loob bulok. Talaga ng kampo dyan, yung hindi matanggap ng budi ko, yung pag dinidiktahan ka sa ibubuto mo. Kaya nung alam ko ng bumuto, talagang hindi ako nakipagkakaita eh. Dahil ipagbubuto sa akin, yung alam ko naman masama. Alam ko naman kurakot siya eh, pag ibubuto. Saka yung mga kong talaga, kaya mababagsik, totoo yan po. Dahil saksi ko ako nung politika nung nasa Nenos Paro sa Central, sabi nila nung sa district office eh. Yung mga politiko po, nagbibigay pa sa baril sa amin at yan ang isang hindi ko matanggap sa budi ko talaga. Pag hindi mo sasabihin natin manalo ang sugot sa uling araw, hindi ka babot yung sumanggit. Tapos doon pa lang sa pag susubok pa lang na sinasabi nila, aabuloy ka na. Kaya sabi ko, hindi ka pa naman yung babatik ka. Sa iglesia ni Cristo, merong ibang suro na hindi ko narinig katulad ng narinig ko dito sa dating daan. Kung ako ay ang